I-check po natin yung ating mga alaga ngayon dito. Mga alagang baboy. Feeding time sa ating mga alaga dito. Sa tatlo natin mga inahin dito, isa lang yung hindi pa na-iay natin. Ito. Hanggang ngayon, hindi pa siya naglandi. So, binigyan natin siya ng maraming pagkain para tumaba. At yung mga inahin natin dito na naiay natin ito po, ito dalawang beses natin ito naiay mga kaprobinsya, kasi naglandi siya ulit. At yung lumalaga natin 21 days na mula sa pag-iay natin, so hindi siya naglandi ulit, sana buntis siya. At yung isa, mga ilang araw pa lang to na naiay natin, mga isang linggo pa mula sa ating pag-iay. So sana lang hindi na magalandi ulit yung ating mga inahin dito na dalawa. At ito po, sana mabuntis na to yung lumalaga natin. Puro po 01 pit rin yung ginamit natin na similya sa kanilang tatlo. At yung lumalaga natin dito, hindi pa rin naglandi yung isa. Pula-pula na doon sa hindi maglagay niya siya maglandi depot. Ito mo nang tubang na pula kaya yung At namaha po tayo sa ating mga biik dito mga kaprobinsya. Oh. Mga ilang araw po tayo na wala dito kasi andun tayo sa Iriwan, pero tingnan nyo po, napakaganda na po ng kanilang katawan. Dito na pwede na to, napakabilis lang yung lumaki. Yung tatay nila Durok, Danbred Durok. At yung nasa kabila, at yung andito bilog na rin yung mga katawan nila. May isa dito na maliit, ihid, siya yung pinakamaliit. 12 po yung mga bake natin ngayon. At yung andito, yung maliliit mga kaprobinsya, mukhang gusto nilang humabol sa dalawa nating bake. Yan o, bilog na yung katawan. Hindi na natin makita yung mga buto nila. Big. Yan. Buhay na yan. Okay na yan mga kaprobinsya. Hindi na kami nagpadili ng gatas na komersyal sa kanila. Big. Hindi lang natin ito isipin yung ating mga alaga dito na buhok mga kaprobinsya. Mga 2 buwan mula ngayon, maibinta na natin sila. Sana hindi po bumaba ng husto yung presyo ng baboy sa mga panahon na yan. Kasi alam po natin na basta hindi na December, nasa Hunyo, Hulyo na, bumaba yung presyo ng mga baboy, yung live. Yung isa natin inahan dito, kung hindi pa rin siya maglandi, tapos tumaba na yung katawan niya, binta po natin siya. Sayang sana, pero wala po tayong magawa basta hindi na siya maglandi. Ayun, nilagaan natin siya para patabain, kasi malaking baboy ito mga kaprobinsya. Pag tumaba to, mahaba yung katawan. Sana maglandi na rin yung isa natin lumalaga dyan para maiay na po natin siya. Mga ilang araw po tayo nawala dito mga kaprobinsya, dahil andun tayo sa Area 1. Puntahan natin yung ating mga baka dito na si Rigor at si Marites. I-check natin. So ngayon po, napir yung binigay sa kaila. Doon sila nakuha sa kabilang area na inupahan natin. Kasi, wala, matanda na, matigas na.
Pati yung isa nating baka na maliit, malakas na rin kumain. No? Iba lang yung structure sa kanyang katawan compare kay Rigor. Si Rigor, parang hugot na kaya sa katawan ba? Hugot siya o panit. Pero yung si Junior Pogi, luwag pa kay panit. Pareha na sila tindog. Humahabol yung maliit nating baka ni Rigor. Halos magkapareha na yung tindig nila. Pag umabot to ng mga 2 buwan, yung si Junior Pogi, sigurado po tayo na mahabol na niya si Rigor. Ayan. Ito medyo mailap lang to. Napurga na po natin to. Oh. Rigor. Yung structure sa katawan ng ating baka na maliit, ganyan po yung katawan ni Pogi dati. Ito si Junior Pogi, pag nasa isaktong edad to, pag malakas na itong kumain ng feeds, napakadali lang natin itong patabain. Lalo na pag puro feeds yung ipakain natin sa kanya. Kung marami tayong mga maliit na baka, mga kaprobinsya, tapos sabay-sabay kumain, parang kambing, napakagana tingnan. Si Marites yung atin nila. Yung nanay ni Marites, sana buntis na rin siya. Pati yung nanay ni Rigor, sana buntis na rin. At saka yung nanay ni Junior Pogi, nakastahan po ni Limer, yung nanay niya. At sana mabutis. Sana magsasis tayo. Mga 1 linggo pa lang mula sa pagkasta ni Limer sa ating pulang baka. Sabikan! Salam lagi ibang bala niyo na ikaw nito. Itong si Rigor, hindi ito mailap, at si Marites. Yung si Junior Pogi, medyo mailap to. Pero pag matalian na to, sanayin natin siya na himas-masin palagi. Tumakbo agad basta lapitan natin. Ayaw magpalapit. Si Rigor, dati po nanuwag to. Ang habol pa sa atin. Pero ngayon nagbago na yung ugali niya. Yung nanay po ni Rigor, sana buntis na to. Hindi naman siya naglali mula sa pag-iay sa kanya. Red Brahman po yung ginamit na si Media. Oops! Yeah. Malungay gisa dayon. Matapang na baka. Yung pula nating baka, yan po ang nakasahan ni Limer. Andito po yung nanay ni Marites, yung baka natin na si Bitang. Malaki na yung tiyan niya, mga kaprobinsya. December po siya nakastahan. So 5 buwan na po yung tiyan niya. Yung tiyan ni Bitang. At malaki na yung kanyang tiyan. Klarong klaro na siya ay buntis. Pero hindi po natin siya napacheck. Hindi natin napadukot ng teknisyan. Lang, mata-mata lang or hula-hula lang yung ginawa natin. Pero halata naman na siya ay buntis kasi yung tiyan niya malaki na. At tumaba na rin siya. Hindi pa natin nakita yung anak ni Bitas. Pero kung malaki yung tiyan niya, kahit nasa 5 buwan pa lang, baka malaking baka din yung kanyang anak. Si Bitang, matapang din to. Katulad din to ni Basya. Ayaw palapit. Mga magandang klase po yung kanyang anak. Yung si Bitang. Basta pakasalin natin ng magandang klase na lalaking baka. Hindi lang natin siya napahiay. Kasi nung nagpaalam sa atin yung mga kasama natin na naglandi si Bitang, pinakasal nila agad. Hindi sila naghintay sa atin ng desisyon kung ano yung gagawin natin. Pakasahan ba o ipahiay. Ipahiay sana natin. Pero nung naglandi, pinakasan agad nila ni Bitas. So si Bitas yung nakakasa sa kanya. Pati yung isa nating baka na si Quinay. May isa na yung baka doon na malapit ng manak. Next month, ilabas na po natin siya sa sunod ng mga linggo. Para kung sakaling manganak siya, hindi doon sa kanyang kwarto, hindi doon sa kulungan.
masikip doon. Baka maapakan pa yung kanyang anak. Tapos pag lumaki na yung kanyang anak, ilagay natin dito. Ngayon po yung mga kambing naman natin yung i-check natin. Pero may bad news po sa ating kambing mga kaprobinsya. Halagasan tayo ng isang kambing. Nung una po, yung may good news tayo kasi nadagdagan na isang kambing. Ang anak yung isa nating kambing na blackhead. Habang wala tayo dito. Pero ngayon naman, may bad news. Kasi habang wala tayo dito, may isa na namatay. Babae pa. Ang nangyari, nabitik yung kanyang liig sa tali or sa lubid. At hindi siya nakita natin mga kasamahan dito. Kasi ano lang sila sa kubo natin. Nang pinuntahan nila dito, wala na. Patay na yung kambing. Dari na hikog do. Ya, kanang pisiadaan gito na ane gibutang. Dito tayo kumpay. Dito po siya nahikog mga kaprobinsya. Oh, ang nangyari po, dito po sila naglagay ng kumpay. Tinalian nila ng lubid yung kumpay. At nakahangang dito. Tapos doon siya pumasok sa parang nakaganon na lubid. Nakapasok yung ulo niya. At hindi siya nakawala. So nung palagi siguro siyang kumawala, singgalugnot ba, hanggang sumikip ng husto yung tali niya sa liig. Nang pumunta dito yung mga kasama natin, wala na, patay na yung kambing natin na isa, babae pa sana. Nalagasan ng isa yung anak ni George. Nalungkot po tayo kasi doon sa area 1 pista, hindi po tayo nagkatay ng kambing kasi nasayangan tayo. Instead na magkatay tayo ng kambing, nagkatay lang tayo ng 2 pabo. Pero nang nalaman ko po, abang andun tayo sa area 1, nag-chat sila sa atin na may isang kambing na namatay. Napakasayang. Sabi ko po, mas mabuti pa siguro na tinuloy ko yung balak ko na magkatay ng kambing. Pero ganun po mga kaprobinsya, hindi talaga siguro siya para sa atin. Okay lang. Marami naman tayong kambing dito na buntis sa ngayon. May mga ganyan naman na pangyayari. Hindi natin yan maiwasan basta may mga alaga tayo. Sa ngayon po yung mga kambing natin dito mga kaprobinsya, nasa 53 heads lahat. Kasama yung bagong anak. 54 sana. Pero nadali po yung isa nating kambing. Di malas din siya kayo. Hindi siya sinuwerte. Kasi bakit doon pa siya pumasok sa may tali na naka-circle. Pasok doon yung kanyang ulo. Yung pinagtalian ng kumpay. Pumasok siya doon. So namatay siya. Si George, grabe, napakatapang ko ni George mga kaprobinsya pag nasa labas. Hinahabol niya tayo. Ano, malaki na yung katawan ni George. Mga ilang kilo kaya to. Si Dayan, hindi pa naglandi to. Hindi pa to nakastahan. Asa Dayan bro? Dito po si Dayan. Let's go si Dayan ha. Kanto kayo. Tao na siguro. Kinabahan po tayo mga kaprobinsya nung nag-chat sila sa atin na may isa daw na kambing na namatay, babae. At sabi nila anak daw ni George. Akala ko po, ito yung napakaganda nating kambing. Sabi ko, sayang na sayang pag ganun yung, ito yung iniisip ko na siya yung namatay. Kasi wala na po mga pangalan yung mga kambing natin. Napakahirap na po natin ma-recognize kung alin sa kaila ang may diferensya or yung mawala ba or may karamdaman. Patay pa. Napakaganda po ng kanyang katawan mga kaprobinsya. Kaya kinabahan tayo. Buti na lang hindi po siya yung nadali.
ibang kambing yung nadali. Magkapatid silang dalawa. Sa mga nakaraang video din natin mga kaprobinsya, napurnada din yung isa nating baka doon sa bundok na pinalagaan natin. Hindi nalagaan ng husto at hindi namin alam kung makasurvive kasi dinala namin, binuhat nung pinuntahan namin doon. Hindi na makatayo yung baka, hindi na tumayo, so hindi na siya makalakad. Ang ginawa, tinulungan nila ni Jojo, hindi kayungan, binuhat. Napakahirap pa yung ginawa namin kasi napakapayak ang baka. Kaya sinasabi po natin minsan dito na dapat pag magpalaga tayo ng baka, yung alam natin na marunong sila mag-alaga or may alam sila kung paano mag-alaga ng baka. Tayo medyo kumpiyansa lang at saka medyo naawa lang tayo sa kanila para magkaroon sana sila ng mga extra income ba, kasi bundok doon marami sanang pagkain. Ang problema, hindi na nalagaan ng gusto kasi yung nag-alaga medyo maedad na, tapos yung mga kasamahan niya doon hindi masahan sa pag-alaga ng baka. Ganun talaga yung buhay natin, minsan may swerte sa ating pag-alaga, minsan naman hindi tayo makaswerte kasi hindi po lahat ng panahon ay pabor sa atin. Yung kambing natin dito na nawala, parang hindi naman tayo naglabas ng pira sa kambing na yan kasi anak lang siya sa ating mga kambing dito. Pero yung pagod, yung gastos natin sa feeds, doon tayo nalugi. May mga comment po tayo nabasa na bibili tayo ng kambing na buwer na babae para ipares natin kay George. Pero isa sa ating mga iniisip, pag bumili tayo, napakamahal at saka baka mapornada lang, baka malisgrasya lang. Kaya hanggang ngayon palagi pa natin yung pinaisipan kasi napakamahal po yung kambing na pure. Tapos pag makabili tayo baka mamatay lang. Yan po ang iniisip natin. Yung namatay natin na kambing, masasabi ko po na parang na-disgrasya lang siya. Hindi po siya sinasadya. Nagkataon lang na pumasok siya doon sa tali, sa pinagtalian ng kumpay. At hindi po narinig ng ating mga kasama. Hindi nila na pakinabangan mga kaprobinsya. Pwede sana yung katayin kasi wala namang sakit yon. Pero ang problema lang, ang naiwan dito yung mga kasama na natin na hindi marunong magtatay ng kambing. Kasi si Jojo andun sa Rio 1. Sa ngayon si Jojo hindi siya pumasok. Mga isang linggo siguro siya mawala dito sa amin. Kasi nagbakasyon siya kasama ng kanyang asawa. Umuwi sila doon sa lugar ng kanyang asawa. Andun siguro sa Dipulog. Medyo malayo po yung biyahe ni Jojo. At yung mga kasama natin hindi sila marunong magkatay ng kambing. Kaya nilibing lang nila. At wala din dito si Brod nung nangyari yon. Kasi eleksyon, andun siya sa baryo. Kaya nasayang lang yung kambing natin. Buti na lang mga kaprobinsya, yung namatay natin na kambing, maliit lang. Hindi malaki. Delikado pag ganun kalaki yung madali. Oh. Sos. Sika lagay kayo. Parang buntis yan pero hindi pa yan matagal na kasahan. Mga isang buwan pa siguro mula sa pagkasta. Napakataba lang niya. Sila yan, oh. Hindi pa ito nakasahan. Hindi pa naglandi. Paminsan-minsan pinalabas namin si George. Ang problema kay George, matapang siya. Hinahabol niya tayo. Tapos napakatulis ng kanyang sungay.
Yung isa natin kambing oh. Latay-latay na. Ganyan po yung ipagawa natin mga probinsya, kahit maliit lang pero mahaba. Tingnan nyo po oh. Hindi na rin nila tinalian yung kumpay. Dati po tinalian nila. Para ganito po yung nangyari oh. Dito nakapasok yung ulo ng kambing. So nung nakapasok dito, hindi na siya nakalabas. Mga buwer po yung mga kambing natin dito. Medyo mabilis po lumaki yung kambing natin oh. Lalaki. Pati yung isa. Mga lalaki po yan. Mga anak po yan sa ating buwer na red buwer. Hindi po yan kay George. Yung iba nating rabbit mga kaprobinsya, umuwi pa rin sila dito. May dalawa tayong nakita. Minsan po nakikain sila sa ating mga kambing. Dati po mga rabbit po yung nilagay natin dito. Pero nang huminto na tayo sa pag-alaga ng rabbit, sayang po pag hindi natin gamitin yung kulungan natin dito. Kaya dito natin nilagay yung ating mga kambing na lalaki. Andun oh, may rabbit sa ilalim. Tapos yung itim oh. Maganda pag makapagawa tayo ng ganito oh, na medyo haba para hindi na malagay sa lupa yung mga pagkain sa ating mga kambing doon. Magkuha tayo ng gulay mga kaprobinsya. Doon sa area 1 puro karne yung kinakain natin. So ngayon naman dito balik tayo sa dati. Pero may ulam pa tayo dyan galing doon sa area 1. Nung pumunta doon sa bahay ni Kapitana yung mga kasama natin, pinadala natin sila siguro dito. Maraming bulaklak yung mga sili dito. Yung siling haba. May mga bunga na rin. Okra lang yung kunin natin ngayon kung may mga bunga pa. Mga ilang araw po tayo wala dito oh. Ito yung nangyari sa ating mga okra. Hindi ito pwede. Uber na sa edad. Nagkalat na po dito yung mga okra mga kaprobinsya oh. Tinapon lang kasi matigas na. Yan. Ito lang oh, kasya lang to sa atin. Kasi yung mga kasama natin dito mukhang sawa na sila sa gulay. Ito yung mga sitaw natin oh, pwede na to. Sa sunod na araw natin to harbisin. Kunin natin to. Ihawin. Pagkinabangan natin yung ating sili. Pang ihaw-ihaw lang. Masarap.
Masarap to mga kaprobinsya. Mabango. Ayan. Wow. Ah. Mga kaprobinsya, kaya na po. Ito yung pagkain namin, oh. Gulay. Yung okra, inihaw lang. Baboy, may bihon, may kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kain na na. Mag-diet, tinong ko ron. Nagpusog naman dyan. Sige, kakaon na dahil yun. Kaong kurong hapon. Dimo na ka. Wala sa nando. Ito. Kaong. Bubor ni mo luya, bubor da. Alo, yan ha. Ngayon eh. Namayutin ini. Birahan na mo dito, Koy? Nabirahan na mo? Wala ba? Ah, gila. Unang gila ini istoryahan ako. Unang magkaduda na. Happy. Api. Kaya guys, dagan mo kayo. Sabay lagana. Aka nagbahaan jud ko ng mga Mga gana. og dito dodong nito, siguro kaka aming pole. Baka ang... Yeah, tanggal mo pa. Ah. Kaya itong dagdag kong bukog doon. Oo, dako kong unod. Kaya sa ganun daan, ang bukog para. Tambok ka ba? Bano niya ka doon, tambok ka na. Ito itong baboy niyo doon. Bihon niya ba itong tabangan ng mo? Pamurot dayon eh. Kung umanugod sa lubong dyan. Ano yung po, taas ka na lang ko yun. Ako po. Ano ko, ampo yung starter nyo. Baru tumuto sa sana. Ayaw ba ako yun? Ipulog mo ito. Pagipulog dito sila. Dito sa mga starter. Tuloy na. Ha? Pero sinipay ko nga. Ano ka ba lang ka? Ito ano ko? Wala ang do. Ano? Nabuya mo itong lingaw, di ko makakasya sa dojo. Pero, ite, pumunit ite. Kawin ka na tayo. Hindi na matay. Ilaw di ka tayo. Ito sa kambing. Kami lang 5 ngayon, no? Asa dojo? Migrasyon. Bakasyon sa Span. Import. Nagbakasyon sa Lato. Napakarto siya bo. Nabsek. Bakasyon siya. Isa check boy. Di ba? Ba, yung test ball yan.
Yan, discard mo nang iskali ano? Boy? Ang babaw? Wala pa. Ano sa Ay, tuloy? wala pa yan. Just tak lang. Sa timing, per timing. Yeah. Hindi ka pala yung papagdi mo nga. Medyo. Oo. Kaya na, kapatawang ka. Kapag butak doon, sa Facebook, may boy. Personal. Gusto na, ano ka lang galing kalabaw? Lagi na yan, lagi. Nagay. Nagkalabag ito ko. Huwag na magbanto pis. Ano ka? Doon na ako. Hindi ko lang kalabaw. Double siya. Ngayon ka ng kalabaw. Iya pa sila ang gawa. Yato ba ngayon mo? Double. Malagi. Boy sa personal. Ikaw. Ang gagamon nilawan. Boy sa Facebook sa personal. Di piyapon. Ano mo boy? Naman tayo mga panda. Kasi pandit-dit ang makasakit sa tao. Ngayon ka kayong kapsilan nito. Malaki ka tagian lang. Imong kwarong sa ila. Wala. Di na ang mabuja. Tigputinja ang mabuja. Sorry ba? Buda yung kontraka ng duwa dyan. O de ha. Kaya yung bagay nyo. Ano sila? Hindi na itong lawan nito. Ano daw?